Isang babae ang lumabas mula sa isang bariles na napadpad sa isang malayong isla na walang dala kundi ang mga damit na suot niya lamang. Isinusumpa niya ang isang lalaking nagngangalang Samo na tumulak palayo na tiniyak sa kanyang mga kasamahan na hindi siya makakagamit ng mahika. Ipinahayag niya na siya ang pinakamahusay na salamangkero sa kanilang angkan na walang makakapidyaw sa kanya maliban sa gutom. Hindi madali ang paghihiganti kapag walang laman ang tiyan. Si Yoshino Takugawa ay nakaharap sa libingan ng pamilya ni Fuwa Mahiro. Ito na ang pangalawang pagkakataon ngayon na siya ay tinanong tungkol sa kinaroroonan ni Mahiro. Una sa pamamagitan ng kanyang guro at ngayon sa isang kakaibang babae na tumatawag sa kanyang sarili na Evangeline Yamamoto. Halos hindi niya ito tinuturing na kaibigan. Bago niya ito maalis pinaputukan siya nito ng baril na sinasabing may nakitang binata na nagligtas sa isang batang babae sa isang quarantine zone na tinatawag na Fuwa Mahiro. Inamin ni Yoshino na tila medyo wala sa kanya ang kanyang kwento. Iyon ay maliban kung siya ay kahawig ng kanyang nakababatang kapatid na si Aika na binibigyang galang ni Yoshino. Isang butterfly ang nakakagambala kay Yoshino sa kabila ng pagkakaroon ng baril sa kanyang ulo. Gawin ang daan-daan kung hindi libu-libong butterfly sa gitna ng taglamig na hindi bababa. Bago makapag-react ang babae ginawa ni Yoshino ang kanyang hakbang at dinasarmahan siya tulad ng paglitaw ni Mahiro na kumikinang na may asul na aura at binigyan si Yamamoto ng literal na flying kick sa ulo. Kahit papaano ay napigilan niya ang mga bala sa himpapawid at mabilis siyang kumilos at tumakas ang dalawa. Ang lungsod ay tapos na para sa sandaling lumitaw ang mga paro-paro ang buong populasyon ay nagkasakit ng tinatawag ng gobyerno na Black Iron Syndrome ayon kay Mahiro. Ang mga tao sa kanilang paligid ay nagsimulang maging solidong metal. Si Yoshino ay sapat na malapit kay Mahiro upang maiwasan ang isang katulad na kapalaran. Dahil malinaw naman na mayroong isang angkan ng mga salamangkero na nagsisikap na gisingin ang ilang sinaunang Diyos at ang syndrome ay sintomas lamang ng ritual na kanilang ginagawa. Saan ba siya natuto ng magic? Mula sa isang nagsasalitang piraso ng inukit na driftwood. Mas tiyak ang pinakamakapangyarihang salamangkero na kilala ng tao si Kuzuraibe Hakashi ang tagapagmana ng pamilya na ngayon ay nabawasan sa pagsasalita sa pamamagitan ng isang manika upang makipag-usap mula sa malayong isla kung saan siya iniwan upang mamatay. Sa kabila ng pagiging baliw nito pinaniniwalaan ni Yoshino ang bawat salita. Nakipagdeal si Mahiro at ang salamangkero. Tutulungan niyang pigilan ang angkan at bilang kapalit ipinangako niya na hahanapin ang pumatay sa kanyang kapatid. Sinabi niya na ililigtas pa niya ang mundo sa proseso na tiyak na wala sa karakter para kay Mahiro. Isang higanteng globo ang bumangon mula sa ilalim ng karagatan at binuksan ang nag-iisang mata nito na medyo nakakumbinsi kung wala na. Tila ang mga orbs na ito ay lumalabas sa buong bansa at bunga ng ilang tulad Diyos na puno. Ipinaliwanag ni Hakashi na mayroong isang mage clan ang Kuzuribi na nagkaroon ng power struggle kaya naman dinala siya ni Samon sa isang isla kung saan hindi siya nakakagamit ng magic bukod sa manika. Pumunta sila sa lugar kung saan namatay si Aika para makatulong si Hakashi sa pagsubaybay sa pumatay gamit ang mga kapangyarihan na iniwan niyang nakakalat sa buong bansa. Pinapayagan nila ang sinumang humipo sa kanila na gamitin ang limitadong mahiwagang kapangyarihan na nakaimbak sa loob. Kumuha si Mahiro ng silver dagger at sinaksak ang sahig kung saan natagpuan ang bangkay ni Aika. Ang pagpatay ay naganap isang taon na ang nakalipas kaya't magtatagal ng ilang oras upang matukoy ang landas ng pumatay. Binigyan niya si Yoshino ng ilang kapangyarihan at nagbabala sa kanya na mag-ingat kung may lilito na paro-paro. Naghiwalay sila ng landas dahil walang kwenta kung manatili si Yoshino. Tsaka hindi naman siya nagustuhan ni Aika at may girlfriend siyang dapat ipag-alala, ngunit hindi alam ni Mahiro ang dalawa ay iisa at mas nagustuhan niya si Yoshino kaysa sa kanya. Nagkamalay si Yamamoto at sumunod kay Yoshino. Hinawakan niya ang isa sa mga kapangyarihan at pinalipad silang dalawa sa isang storefront sa kabilang kalye. Pinulot ang handgun na nalaglag niya at sinubukan niyang tumakas ngunit nakulong sa kanyang paaralan. Lumilitaw ang isang salamangkero na may hawak na sibat habang nagtatalo sina Mahiro at Hakashi. Sa kabila ng kanyang babala na huwag makipag-away sa kanya iyon mismo ang ginagawa niya.
Sa isang pagtatangka na pausukan si Yoshino itinulak siya ni Yamamoto sa bubong kung saan hindi siya nag-atubiling bigyan siya ng babala na nagulat sa kung gaano siya kalmado na may hawak na baril. Sinusubukan niyang tumakbo sa kanyang ngunit sa halip hinarap siya nito at pina-teleport sila sa gilid. Takot na takot siya matapos nitong bahagya na masira ang kanilang pagkahulog gamit ang magic. Hindi maaaring iwanan ni Yoshino si Mahiro at nagpa siya na makipagdeal kay Yamamoto. Habang naglalakad sila napagtanto niya na ang kanyang kasintahan ay si Fuwa Aika. Parehong hindi tinatanggap nila ni Mahiro ang mga walang katotohanan na pangyayari sa pagkamatay nito ngunit marahil ay mahahanap niya ang dahilan sa likod nito sa isang mundo kung saan ang oras ay wala na sa ugnayan. Hindi masyadong mainit ang ginagawa ni Mahiro laban kay Natsumura, isa sa mga alipores ni Samo nang magpakita si Yoshino para tumulong. Sinabihan sila ng prinsesa na umatras kaagad ngunit napagod si Mahiro sa kanyang pagmamaktol kaya itinapon niya si Yoshino ang manika upang maipaliwanag niya kung paano gumagana ang mahika sa kanya at tumakbo upang harapin ang salamangkero na may hawak ng sibat. Tinatanggal niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa nakakasakit na mahika. Ang Kusuribi ay maaari lamang gumamit ng defensive magic. Ito ay sinadya upang mapanatili ang low ika ng mundo upang ayusin pagalingin at pamahalaan ito. Kaya sa halip gumamit siya ng force field sa dulo ng kanyang sandata parang shield at protektahan ang sinuman. Ang mahika ay nagmula sa puno ng Genesis na nangangailangan ng parehong panawagan ng isang miyembro ng angkan at isang handog anumang bagay na produkto ng sibilisasyon. Kung mas komplikado ang alay mas malakas ang magic. Mabilis na nalaman ni Mahiro na maaari siyang magdulot ng pinsala ng walang sandata sa pamamagitan ng paggamit ng parehong pamamaraan sa kanyang sariling katawan. Hindi pa rin ito pumipigil sa kanya mula sa pagtapon sa paligid o ganap na protektahan siya mula sa pinsala bagamat naalala niya ang kanyang kapatid na babae at tumangging sumuko at kumuha ng baril mula sa isang metalized na pulis habang hindi sinasadyang iniwan ang kanyang telepono sa bus. Nagpapadala ang gobyerno ng mga helicopter para sirain ang mga tunnel at tulay sa pagsisikap na makwarantin ang lungsod. Sa isa sa mga tunnel may standoff sina Mahiro at Natsumura. Pinaputok niya ang baril sa isang tangke ng gas at tiwala na gagawa ng pagsabog ang lansihin. Buti na lang nagpakita si Yoshino matapos mahanap ang dugo ang telepono ni Mahiro sa bus gamit ang healing magic para subaybayan siya. Inibok ito ng dalawa palabas ng tunnel tulad ng pagpuntirya ng mga chopper at pagbagsak ng tulay. Hanga si Hikazi sa mabilis na pag-iisip ni Yoshino. Pinaliit niya ang pagkakakilanlan ng pumatay, miyembro ito ng angkan ng Kusuribi. Sumakay ng bus ang duo palabas sa kanayunan upang maghanap ng higit pang mga kapangyarihan at maghintay ng mas maraming prutas na lumitaw para matriangulate nila ang kanilang tilapon. Nang biglang lumitaw ang mga paro-paro sinubukan ni Yoshino na iligtas ang ilang tao sa lugar ngunit hindi naabot ang isang pares ng mga bata sa oras. Pinag-uusapan ni Hikazi at Yoshino ang kanilang relasyon habang si Mahiro ay naliligo. Kilala na nila ang isa't isa mula pa sa middle school kahit na hindi sila magkakaibigan. Si Mahiro ay isang rich kid na naghiwalay sa kanya sa iba. Matapos masagasaan ng isang motorsiklo sa isang maliwanag na aksidente napilitang bisitahin siya ni Yoshino sa ospital kasama ang kanilang guro. Dahil sa kanyang katayuan pinaghihinalaan ni Mahiro na ito ay isang hit na trabaho at humingi ng tulong kay Yoshino dahil ang mga matatanda ay hindi maniniwala sa kanya at lumalabas na tama siya. Nag-imbestiga si Yoshino at nakahanap ng koneksyon sa pagitan ng siklista at ng tsuper. Nagplano sila ng paghihiganti matapos tanggalin ng ama ni Mahiro ang tsuper ngunit hindi kailanman nais ni Yoshino na makipag-ugnay sa kanya. Pagkatapos noon palaging pinagsasama ang dalawa. Habang nag-iisa si Mahiro si Hikazi ay nagtanong ng parehong tanong kung saan siya ay tumugon mayroong ilang mga katangahang bagay na nangyari. At saka ang bobong punchline ay ibinalita ni Yoshino sa klase ang totoong dahilan na nasagasaan siya. Siya ay walang pag-iimbot na nagligtas ng isang tuta na kung saan ang mga tao ay tumigil sa pagkatakot sa kanya para sa kanyang katayuan at nagsimulang magpainit sa kanya. Inulit ni Mahiro na si Yoshino ay isang bisyo na tao ngunit inamin niya na maaaring hindi niya ito naabot nang wala siya. Alam ni Samo na silang dalawa ay nakakakuha at na-triangulate na ang lokasyon ng Tree of Exodus mula sa tilapon ng prutas.
Ang isa pang miyembro ng clan si Tetsuma na nagbabahagi ng parehong mga alalahanin tungkol sa mga prinsesa ang panghihimasok ni Hikazi ay naglalakbay sa susunod na itago ng mga kapangyarihan dahil palagi nilang sinusubaybayan ang kanyang mga galaw kung sakali. Ang kumpiyansa ng prinsesa ay nagmumula sa proteksyong ipinagkaloob sa kanya ng puno ng Genesis ngunit may nararamdaman kay Yoshino. Humugot din si Samon at ang iba pang angkan sa kapangyarihan nito kaya bakit buhayin ang puno ng Exodo at bitag ang prinsesa sa isang isla. Sa isang aquarium may mga flashback si Yoshino sa isang date nila ni Aike sa isang katulad na aquarium. Palagi niyang binabanggit ang Hamlet na naniniwalang ang lahat ay nangyayari para sa isang dahilan kahit na ang aquarium na ito ay inabandona at ang mga isda ay naging bakal. Nahanap nila ang mga kapangyarihan tulad ng pag-waltz ni Tetsuma sa mga pintuan. Tinanong ni Hikazi kung bakit magre-rebelde ang angkan laban sa layunin nilang buhayin ang puno ng Genesis. Sumagot si Tetsuma na siya ay naging makakalimutin sa pamamagitan ng pagpapataw ng kanyang kalooban sa iba. Mas maganda kung mamatay siya sa islang iyon. Ang isa sa mga kapangyarihan na nakuha nila ay ang eksaktong kaparehong kwintas na ibinigay ni Aike kay Yoshino na nagtatanong sa katotohanan ng kapalaran. Marahil ay tama siya ngunit bakit kung gayon siya ay brutal na pinatay? Gumawa ng plano si Mahiro na pabahain ang lugar at pinagbantaan na makuryent si Tetsuma at ang kanyang mga alapores na nagpapahintulot sa duo na makatakas ng hindi nakaharap sa isang tunay na salamangkero. Ipinadala sila ni Hikazi upang makilala si Junichiro na may hawak na isang espesyal na kapangyarihan na magpapabago sa kanilang pabor. Isang hadlang lang ang humahadlang sa kanila ang lihim na password. Ang mga boobs na hindi nanginginig ay hindi naman boobs. Pupasok na sila ngunit kakaiba ang tingin nila sa pakikipag-usap ni Junichiro tungkol sa prinsesa sa nakalipas na panahon hanggang sa sinabi niyang patay na ito sa buong panahon. Siya mismo ang nag-verify sa katawan kahit na ang natitira ay ang kanyang kalansay. Ayaw niyang malaman ang mga plano nila dahil neutral siya sa alitan ng clan at hindi naman siya totoong miyembro ng clan at hindi marunong gumamit ng magic. Nag-iisip silang dalawa sa bagong development na ito habang nakasakay sa bus. Out of nowhere ang lupa ay nagsimulang manginig at may biglang pagdagsa ng mga paro-paro. Nagsisimulang maging bakal ang mga tao habang ang isa sa mga higanteng prutas na tulad ng globo ng Tree of Exodus ay lumabas mula sa ilalim ng lupa. Sinabihan ni Mahiro ang driver ng bus na e-floor ito ng ligtas basta siya ay malapit lang sa kanila. Binigyan sila ng prinsesa ng pahintulot na lumipat sa kinaroroonan ni Samon. Samantala nakipagkita si Natsumura kay Junichiro at hiniling sa kanya na sumali sa kanilang panig at sumuko sa pagiging neutral. Madali siyang i-level ni Junichiro at binalaan siya na hindi pahalagahan ni Samon ang kanyang mga aksyon. Nagtataka si Junichiro kung alam ba nina Mahiro at Yoshino na ang puno ng Genesis ay may mas mataas na posibilidad na wakasan ang mundo. Nawala sa bantay si Yoshino nang gabing iyon nang tanungin ni Mahiro kung alam niyang may nobyo si Aika. Umaasa na hindi siya nalaman sa kabila ng lahat ng ebidensya sa ilalim mismo ng ilong ni Mahiro tumugon siya na hindi niya ito mailarawan at iniisip kung ang kanyang mukha ay nagbigay ng anumang bagay. Binuksan nila ang portfolio upang matuklasan na ang espesyal na kapangyarihan ay isang baril na nakabalot sa mga kedena na tila kakaiba dahil ang iba ay lahat ay mga trinket higit pa o mas kaunti. Sinabi ng prinsesa na ang puno ay sumisipsip ng mga sandata kaya't pinapanatili pa rin nito ang kaayusan sa pamamagitan ng kanilang pagkawasak. Hindi nakikita ni Mahiro ang manipis na pagbabalat kayo ni Yoshino o nakikilala man lang ang sarili niyang nararamdaman ngunit tila nakakagawa siya ng matalas na obserbasyon. Napapaligiran sila ng mga armadong sundalo. Tumalo ng dalawa sa aksyon ngunit natumba si Mahiro at nakuha si Yoshino. Bagamat hindi ito labag sa kanyang kalooban nakipagkasundo siya upang makakuha ng ilang insurance pati na rin ang isang handgun kung sakaling ang mga bagay ay pumunta sa timog. Plano ng mga puwersa ng ahensya ng gobyerno na maglunsad ng ganap na pag-atake sa Tree of Exodus. Iniligtas ni Mahiro si Yoshino mula sa mga nanghuli sa kanya ngunit tila hindi siya pinaghihinalaan sa anumang paraan. Nagpa siya ang dalawa na magpahinga sa isang inabandonang bus para sa gabi at iniisip ni Yoshino kung ano ang gagawin ni Mahiro pagkatapos makaganti habang si Mahiro ay nagtataka kung bakit laging nakatitig si Yoshino sa kanyang telepono.
Nanaginip si Yoshino tungkol sa oras na ginugol nila Aika at Mahiro sa kanilang summer home, sinusubukang itago ang kanilang relasyon kay Mahiro ngunit biglang nagising sa Bariles ng espesyal na kapangyarihan na nakatutok mismo sa kanyang ulo. Tumawa si Mahiro at sinabihan siyang maghanda para lumabas. Napansin ni Samon ang papalapit na puwersa. Mayroong halos isang hukbo na nagmamarcha sa lokasyon ng puno ng Exodo. Masyadong maaga at hindi niya inaasahan na mahahanap siya ng mga ito at maglulunsad ng pag-atake ng ganoon kabilis. Inutusan niya ang mga salamangkero na itoon ang kanilang enerhiya sa pagpapanatili ng kalasag sa halip na itago ang kanilang posisyon nang ipaalam sa kanya na ang hadlang ay nilabag ng duo na tumutulong kay Hakazi. Hinarang sila ni Samon na nakatayo sa tabi ng isang Bariles at sinubukan niyang ipaliwanag na ang lahat ng pagkawasak hanggang ngayon ay dahil sa sinubukan ng puno ng Genesis na pigilan ang muling paggising ng puno ng Exodo. Dahil kumakain ito ng pagbabago at bunga ng isang sibilisasyon, may potensyal itong ubusin ang lahat. Ang pagkasira ng Loika at kaayusan ay magiging sanhi ng pagtama ng puno ng Genesis sa buong sibilisadong mundo. Nagtatanong si Samon kung handa si Mahiro na sirain ang mundo ngunit alam na niya ang tungkol sa posibilidad ng pagbagsak ng sibilisasyon at wala siyang pakialam sa alinmang paraan. Gusto lang niyang bumalik ang prinsesa para mahanap niya ang pumatay at makapaghiganti kay Aika. Ngunit sinagot ni Samon ang posibilidad na siya ay patay na binuksan ang Bariles at inihayag ang balangkas na kinumpirma ni Junichiro bilang kay Hakazi. Upang patunayan ang kanyang punto, tinanong niya ang prinsesa kung anong taon ito at ang kanyang tugon ay nabigla kina Yoshino at Mahiro. 2 taon siyang walang gunete at sa sarili niyang bilang ay 4 na buwan pa lang sa isla at parang wala na talaga sa kataman ang oras. Upang maiwasan ang pagsasabatas ng galit ng puno ng Genesis sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya mismo, iniwan siya ni Samon sa mga elemento at hinintay ang kalikasan na gawin ito para sa kanya. Si Yoshino ay malapit ng sumuko at ibibigay ang mga kapangyarihan ng gumawa ng bagong deal si Mahiro. Kung mahahanap ni Samon ang pumatay sa kanyang kapatid na babae kung gayon hindi niya hahatakin ang gatilyo. Sumangayon siya ngunit nang malaman niya na ito ay isang tao sa loob ng angkan hindi siya naniniwala na sino man ang kusang isuko ang kanilang mahika sa pamamagitan ng paggamit nito para sa pagkawasak. Kinuha ni Yoshino ang manika para kausapin ang prinsesa. Kapag binanggit niya si Hamlet, may isa na namang flashback sa panahon na nabubuhay pa si Aika. Paghihiganti, isang salamangkero, isang isla, isang trahedya na hindi nagtatapos sa trahedya ang bagyo. Nakilala ni Natsumura si Yamamoto sa larangan ng digmaan ngunit nasa kanya ang mga kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Yoshino at hindi niya ito gagawing madali para sa kanya kahit na ito ang huling bagay na gagawin niya. Natarante si Samon nang sabihin ni Yoshino kay Mahiro na ibubunyag niya ang pagkakakilanlan ng nobyo ni Aika kung magbago ang isip niya at tutulungan ang prinsesa o kahit papaano ay marinig siya hanggang sa mahanap ni Samon ang pumatay. Kahit ang prinsesa ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang buong kapalaran ng mundo ay nasa balanse at ang pagbanggit lamang ng isang kasintahan ay ganap na nagbabago ng lahat. Nangangatuwiran si Yoshino na sila ay nasa Tree of Genesis, pabor o kung hindi lahat ng bagay hanggang sa puntong iyon ay nagkataon lamang at iyon ay mas katawa-tawa kaysa sa mga pangyayari mismo. Nakipag-unahan si Yamamoto kasama si Natsumura upang iligtas ang Artilleria ng kaaway mula sa pagkawatak-watak at sana ay bumili ng sapat na oras upang ihinto ang muling pagkabuhay ng puno. Nagpatuloy si Yoshino sa pagtatalo sa tulong ni Mahiro na ang plano ni Samon ay mawala ng pag-asa ang prinsesa kapag nalaman niyang patay na siya sa oras na makarating sila sa puno at walang kapangyarihan na tuparin ang kanyang kasunduan at tulong sa pagkasira nito. Iyon mismo ang pinlano niya na lumilikha ng anumang kawalan na magagawa niya upang maging walang magawa ang prinsesa ngunit hindi pa nila lubos na naiisip ang lahat. Paano niya planong ibalik siya noon? Hindi ba malilikha ang isang time paradox? Samon built-in redundancy at sa palagay niya ay natalo niya sila. Ngunit iminungkahi ni Yoshino na siya ay nakulong sa stasis sa loob ng 2 taon bago man lang pumunta sa isla ng hindi namamalayan kaya maniniwala siya ng walang pag-aalinlangan. Sa kabila ng pagiging mali pinalaglag niya si Samon ng kanyang espada hindi makapaniwala na kinukumbinsi talaga ng batang ito si Mahiro. Wala siyang ideya sa nangyayari ngayon.
Kaya't si Yoshino ay humingi ng patunay sa oras na ito sa bilangguan Summon Swears at umiiral. Gayunpaman hindi mahalaga kung ang kapangyarihan ay naisaaktibo pagkatapos ay kailangan niyang ibalik ang prinsesa mismo. Gumagawa siya ng isang plano upang patunayan ang paglilipat ng oras. Ang prinsesa ay maaaring mag-ukit ng isang bagay sa Barriles at kung ito ay magpapakita sa hinaharap wala silang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Hindi bale ang sugal ni Yoshino ay nagpanik si Summon. Detalye ng Hakazi kung paano gumagana ang mga manika. Dapat silang halos magkapareho ang laki at hugis at napuno ng ilang piraso ng caster at ibinabad niya ang mga ito sa sarili niyang dugo. Mayroon na silang isang piraso ng prinsesa sa hugis ng isang tao ang kanyang kalansay. Si Summon ay wala ng pag-asa ngayon kaya naisip na nila na failsafe niya na ibalik ang prinsesa. Samantala pinahinto ni Junichiro si Natsumura para sa mga kadudadodang dahilan sa kabila ng kanyang neutralidad sa usapin. Ginampanan ni Summon ang kanyang huling kamay na inamin na nagtago siya ng isang alay sa isla sapat na mahusay upang dalhin ang kanyang katawan papunta sa kanyang balangka sa hinaharap. Sa kabila nito sinubukan niyang kumbansihin si Mahiro na lahat ito ay kasalanan ng puno ng Genesis. Ito ay dapat na sanhi ng pagkamatay ni Aika at dinala si Yoshino at siya dito upang iligtas si Hakazi. Kinumbinsi ni Junichiro sina Natsumura at Yamamoto na ang laban ay walang kabuluhan at kung hindi niya ito pagagalingin, siya ay magiging isang mamamatay tao na isang malubhang pagkakasala sa loob ng angkan at ang mamamatay ay mawawalan ng kakayahang gumamit ng mahika. Kailangang humingi ng kapatawaran sa puno sa pamamagitan ng isang ritual kung saan ang isang mataas na opisyal ang magpapasya kung ito ay isasagawa. Pinatunayan ito ng prinsesa ngunit kung mangyayari ito pagkatapos ng lahat hindi sila mahuhuli sa web ng mahika. Ginagamit ito ni Summon upang subukan at kumbansihin si Mahiro na lahat ito ay masyadong maginhawa para sa prinsesa. Obviously pinapaboran siya ng tadhana pero paano kung hindi siya pinapaboran ng tadhana? Naaalala ang kanyang kapatid na nililigawan ng Tempest tinawag ni Mahiro sina Yoshino at Summon para sa pagsisikap na bumili ng oras. Natigilan si Summon hanggang sa bumalik ang resulta ng investigasyon. Kung dinala niya ang pumatay wala ng dahilan para tuksuhin siyang sumama sa kanyang panig at hindi kay Hakazi. Sa buong panahon sinusubukang buhayin ang puno ng Exodo bago gumawa ng anumang aksyon. Nakatanggap si Summon ng isang tawag na sinasabi sa kanya na hindi miyembro ng angkan ang pumatay kay Aika. Walang gumawa ng anumang bagay na hindi makatwiran at gulat na gulat ang lahat. Habang nagsisimula itong mawala ni Mahiro may revelasyon ang prinsesa. Dahil pinaglilingkuran niya ang puno ng Genesis ang tanging ibang tao na makakatakas sa web ay ang salamangkero na naglilingkod sa puno ng Exodo. Mula nang subukang buhayin ang puno ng Exodo ang naglilingkod dito ay dapat na pinakawalan. Tungkulin ng prinsesa na magpasya kung kailan bubuhayin ang puno ng Genesis na malamang na ang ibig sabihin ay ang Tree of Exodus Mage na dapat aprobahan ang muling pagkabuhay nito. Mahiro figure na kung ito ay ang Exodus na salamangkero pagkatapos ay ang low ika ni Summon ay bumagsak at ang kanyang argumento ay walang timbang. Napaluhod siya sa pagkatalo hindi niya matanggap na ang prinsesa na ang nangunguna. Sa larangan ng digmaan si Junichiro at ang iba pa ay nanunood habang ang puno ng Genesis ay mabilis na lumalaki mga hilig na nakausli sa lupa na nakapalibot sa puno ng Exodo. Pero hindi pa siya naniniwalang inaprobahan ito ni Hakazi at nag-alangan si Mahiro. Anong uri ng pagbaliktad ng kapalaran ang napupunta ng maayos? Maaaring kasangkot si Summon ngunit ang puno ng Genesis ay maaaring huwad ang pagkakaroon ng salamangkero. Napakaraming kawalan ng katiyakan ngunit kahit pa man ipinagdarasal ni Yoshino na sana ay bigyan ng pagkakataon ni Mahiro ang prinsesa. Maaaring tumagal ng ilang oras upang mahanap ang kapangyarihan at sa oras na iyon ang puno ng Exodo ay maaaring mabuhay muli. Kung ang puno ng Genesis ay talagang makakapagdulot ng mga himala kung gayon bakit hindi tulad ng pag-aalinlangan ni Hakazi isang walang armas na misail ang bumaba mula sa langit. Ngunit kung magagawa nito ito maaari itong pumatay ng isang tao ng kasing dali. Inihahanda nila ang kalansay at mga bagay para sa paglipat habang ang prinsesa ay nanunumpa na tutulong sa paghahanap ng pumatay kay Aika para sa lahat ng tulong na inalok sa kanya ni Mahiro at Yoshino sa kabila ng hindi nila alam ang katotohanan.
Ipinangako niya sa kanya na kung ang puno ng Genesis ang mamamatay maaari niyang kunin ang kanyang buhay. Ang puno ng Genesis ay lumampas sa hadlang ngunit ang puno ng Exodo ay gumanti. Mukhang may kalamangan ito sa labanang ito. Gayunpaman ang puno ng Genesis ay tila muling nabubuhay sa buong mundo habang ang mga putot ay nagsisimulang lumitaw sa lahat ng dako bago pa man subukan ni Hikazi na ihinto ang alinman. Hinihiwa ng isang tendril ang katawan ni Yoshino ng patayo habang ang isa pang sanga ay tumusok sa dibdib ni Mahiro. Hindi nagdadalawang isip ang prinsesa tungkol sa paggamit ng espesyal na kapangyarihan para subukang buhayin si Yoshino habang inutusan si Sumo na buhayin si Mahiro. Walang nakakaalam kung ano ang mga sinaunang punong maladyos na ito o kung ano talaga ang kaya nila. Kahit na ang mga gumagamit ng kanilang kapangyarihan ay walang ideya kung ano ang kanilang pinakawalan sa mundo. Habang binibisita ni Yoshino ang libingan ng pamilya ng kanyang nawawalang kaibigan na si Mahiro 1 taon matapos ang kanyang kasintahan, ang ampon ni Mahiro na kapatid na si Aika ay pinatay ng isang kontratista na nagtatrabaho sa gobyerno upang imbestigahan ang Black Iron Syndrome ay humarap sa kanya. Iniligtas siya ni Mahiro sa pamamagitan ng paggamit ng mga magic talisman na pinangunahan siya ni Hikazi. Siya ay naroon sa isang isla ng mga kapwa clansmen na si Samon. Sinusubukan niyang gisingin ang puno ng Exodo sa kabila ng layunin ng kanilang angkan na gisingin ang puno ng Genesis, dalawang mahiwagang nilalang na maladyos. Nagtulungan sina Yoshino at Mahiro para pigilan si Samon at tulungan si Hikazi bilang kapalit sa paghahanap sa pumatay kay Aika. Bago sila magtagumpay ang bagong impormasyon ay dumating sa liwanag at pareho silang biglang inatake ng puno ng Exodo. Si Mahiro ay nakahiga sa isang pool ng kanyang sariling dugo at butterflies na tumatakip sa kanyang mukha. Nagising sa simula upang mahanap ang kanyang sarili sa bahay sa kanyang sopa kasama si Aika na nakaupo sa upuan sa tabi niya na nagbabasa ng The Tempest. Bumalik sa bukid nakita niya ang isang batang Yoshino nagtatanong kung talagang iniisip niya na ang kanilang paglalakbay ay kailangang magtapos sa kalungkutan ng isang trahedya. Hindi ba dapat iligtas nila ang mundo? Naaalala niya ang mga kaganapan na humahantong sa puntong ito sa paniniwalang siya ay patay na. Bumalik sa sopa ipinaalala ni Aika sa kanya na ang kwento ay hindi nagtatapos sa trahedya. Nagising siya sa ospital sa batang si Yoshino na nagpapaliwanag kung paano umatras ang puno ng Exodo habang nagsimulang sumibol ang puno ng Genesis sa buong mundo. Ginagawang lupang sakahan ang mga disyerto at nililinis ang mga karagatan at wala itong saysay kay Mahiro. Biglang nasa harap na gate ng mansyon ng Kuzuribi siya naglalakad papunta sa pinangyarihan ng pagpatay sa kanyang adopted sister. Sumisigaw at nagising siya sa huling pagkakataon nang pumasok si Samon sa silid. Siya ay nasa isang mahiwagang induced coma sa nakalipas na buwan. Nagtataka si Mahiro kung bakit buhay pa siya ngunit nagtanong lang si Samon kung kaya niyang patayin si Yoshino. Sa isang pahinga sa isang construction site pinag-usapan ng dalawang lalaki ang mga ulat at tsismis na lumulutang sa paligid tungkol sa Mage of Exodus. Ang isa sa mga lalaki ay casual na nagsabi na siya ay tinutukoy nila at ipinakita ang kanyang mga kakayahan sa kanyang katrabaho. Paano kung kailangan niyang iligtas ang mundo? Tinanong siya muli ni Samon kung maaari niyang patayin si Yoshino na hinihiling na marinig siya ni Mahiro. Si Samon ay nagtatrabaho kasama sina Yamamoto, Natsumura at Takumi ang dating assistant director ng task force sa Mount Fuji. Nag-aalala sila sa pagiging masyadong malapit ni Hikase kay Yoshino na ang tanging taong pinahihintulutan niyang samahan siya na gustong makita ang mga epekto ng puno ng Genesis sa kanyang sariling mga mata. Nagpakalat sila ng mga alingaw-ngaw tungkol sa Mage of Exodus, sinusubukang usok sila. Samantala mas nag-aalala ang Mage sa kanyang ex kaysa sa Exodus. Pagbisita sa libingan ng pamilya Fuwa hiniling ni Hikase na makilala ang kasintahan ni Aika dahil sa kanyang lumalaking damdamin ng pagkakasala sa paligid ng puno at ang kanyang kasalanan tungkol sa pagkamatay ni Aika. Natatakot siya sa kapangyarihan nito ngayon. Sa loob lamang ng 7 araw hinigop ng puno ang mga metallized na katawan habang nilipol ang mga isyong panlipunan na may maliit na bahagi lamang ng puno na nagising. Natatakot si Samon kung gaano kalaki ang ugoy ni Yoshino sa prinsesa. Maging si Hikase ay nagtataka sa totoong nararamdaman niya para kay Yoshino.
Ngunit sa pagmumuni-muni siya ay naging bigo at humarap sa kanya kapag nakita niya itong nakikipag-usap sa lalaki mula sa lugar ng konstruksyon. Tinatanong niya si Yoshino tungkol sa pagpunta sa Mount Fuji kung saan nag-ugat ang Tree of Exodus nang si Hawkes ay lumakad at binigyan siya ng isang flying kick sa mukha na sinasabing nagkaroon ng masamang pakiramdam tungkol sa kanya. Ang bata ay nagtataka kung alam nila ang tungkol sa mga alingawngaw. Hindi lamang nila alam ang tungkol sa kanila, alam nila kung sino ang nagpakalat sa kanila na nag-udyok sa kanya na ihayag ang kanyang mga kapangyarihan dahil maliwanag na mas marami silang alam kaysa sa kanya. Pumunta sila sa isang restaurant para mag-usap. Ang kanyang pangalan ay Hanemore Megamo. Hindi siya palaging ang mage ng Exodus. Lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan mga 1 taon na ang nakalilipas nang magising ang puno ng Exodo. Gumagamit si Hawkes ng sarili niyang salamangka. Nakakagulat si Hanemore, hindi alam na may iba pang salamangkero pabayaan ang mga naglilingkod sa puno ng Genesis. Hinahamon siya ng prinsesa na makipag-spar upang subukan ang mga limitasyon ng kanyang mga kakayahan. Hakasi Crims Hanemore at ang kanyang mahika ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit wala siyang layunin ng pumatay. Nag-aalala si Samon at ang iba pa na maaaring si Yoshino ang Mage of Exodus at sumang-ayon si Mahiro na tumulong kapag nakatanggap si Yamamoto ng hindi inaasahang tawag mula kay Yoshino na nagsasabing natagpuan na nila ang Mage of Exodus. Nang makilala ni Yamamoto at Natsumore si Hanemore, inalis niya ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng mahika ng walang anumang alay. Nang sirain ang isang sanga mula sa puno ng Genesis, kinidnap nila siya na natatakot sa kanyang kapangyarihan. Tinanong siya ni Mahiro tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae dahil ang Mage of Exodus pa rin ang pangunahing sospek. May alibay si Hanemore bagamat tumanggi siyang mag-usap sila ng kanyang kasintahan sa takot para sa kaligtasan nito, iyon at ang katotohanang naghiwalay sila kamakailan. Kaya hinahamon siya ni Mahiro na makipag-away para makita kung nag-aartista siya. Nalaman ni Yamamoto at Takumi ang isang dayuhang ahente na nag-iimbestiga sa angkan ng Kuzurib. Nakipagkita si Junichiro kina Yoshino at Hakaso. Kapag nag-iisa lang siya sa prinsesa, iniisip niya kung alam ba nito na in love siya kay Yoshino. Mula sa kanyang reaksyon, malinaw na hindi niya ginagawa hanggang sa pinagpapantasyahan niya siya ng malakas mabilis na napagtanto na tama siya. Sinabi ni Junichiro kay Hakasi na kung gugustuhin niya maaaring patayin ng puno ng Genesis ang kanyang kasintahan, na hindi dapat maging problema gayunpaman dahil patay na siya, hindi niya alam. Nagpaplano sina Samon at Takumi ng pampublikong pagpapakita upang ipakita ang kapangyarihan ni Hanemore. Si Hakasi ay nagsimulang mag-overthink sa sinabi ni Junichiro, sinusubukang iwasan ang resulta sa lahat ng mga gastos. Samon & Co. Alertuhan ng media bago maglagay ng labis na pagpapakita para sa debo ng Mage of Exodus sa entablado ng mundo, kahit na naniniwala pa rin sila na si Yoshino ang may puso ng Exodus tulad ni Hakasi at Genesis. Nagpa siya ang prinsesa na bisitahin ang nayo ng Kushirbi upang palamig at imbestigahan ang sinasabing spy. Sumama si Yoshino ngunit iniiwasan ng prinsesa ang anumang pakikipag-ugnayan kay Yoshino na maaaring ilagay sa panganib ang kanyang kasintahan. May alingawngaw ng isang multo na nagpapakita sa nayon, ngunit maaaring ito ay isang tukana upang ilabas ang mahika ng angkan. Habang binabanggit ang Hamlet, may mga flashback si Yoshino sa kanyang pakikipag-date kay Aika habang sinusubukan ni Hakasi na makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang kasintahan. Nang walang babala, ang templo ng nayon ay nasusunog at ang tulay ay nawasak. Hino-hostage ng especially iya ang isang bata upang pilitin ang angkan na gumamit ng mahika. Sa pagsisikap na iligtas ang babae, gumamit si Yoshino ng kadena at lubid bilang isang zipline. Halos gumamit si Hakasi ng mahika upang iligtas siya kapag naputol ang lubid, ngunit nakarating siya sa kabilang panig na iniligtas ang dalaga. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, gumamit si Hakasi ng mahika upang iligtas si Yoshino mula sa isang nasusunog na sinag na inilantad ang angkan. Pinapanood ni Yamamoto, Satsuma at Natsumoto ang kabuuan, iniisip pa rin na bahagi ito ng master plan ng Yoshino at ng Heart of Exodus. Nabawi ni Takumi ang kanyang posisyon sa gobyerno pagkatapos na mahuli ang mga alingawngaw ng salamangkero kasama ang kanyang natatanging posisyon at kaalaman sa mahika.
Habang nakadamit bilang isang pseudo-superhero si Hanamoto ay nagsimulang makakuha ng atensyon ng publiko sa buong mundo sinisira ang mga sanga ng Tree of Genesis. Sinubukan ni Hakase na alamin kung ano ang nobya ni Yoshino sa hanggaring baguhin ang nararamdaman nito para sa kanyang ngunit nag-backfire ito lalo lang siyang gusto nito. Nagsimula na ang mga debate sa paligid kung ang Mage of Exodus ay isang puwersa para sa kabutihan at kung ang puno ng Genesis ay dapat sirain na nagdulot ng kontrobersya. Inihayag ni Samon ang kanyang teorya na ang puso ng Exodo ay humiwalay sa salamangkero. Habang si Hanamoto ay maaaring gumamit ng mahika na iimpluwensyahan ni Yoshino ang kalooban ng puno hindi katulad ni Hakase na mayroon pareho. Sinusubukan nilang mag-brainstorm kung sino ang girlfriend ni Yoshino kung sakaling kailanganin nila itong gamitin laban sa kanya. Hindi na kinaya ni Hakase at ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Yoshino at kung paano siya natatakot na aksidenteng mapatay ang kanyang kasintahan sa pamamagitan ng puno ng Genesis. Sinasabi niya sa kanya ang totoo paano niya mapapatay ang isang taong namatay noong isang taon. Samantala dumating si Hanamoto sa parehong conclusion. Girlfriend niya si Aika. Kaya pala tinatago niya ang identity niya. Kaagad itong ibinasura ni Mahiro ngunit wala pang nakarinig sa kanyang boses o nakita man lang ang kanyang kasintahan. Natarante si Hakase iniisip niyang kasalanan niya ang pagkamatay niya. Nagiging bigo siya na hindi siya ganoon ngunit alam ni Yoshino na walang magbabago kung magagalit siya. Wala siyang magagawa tungkol dito. Matagal na niyang itinatago ang kanyang nararamdaman na hindi niya alam kung ano ang gagawin at nasira. Ipinadala ni Samon si Junichiro upang matiyak na walang gagawing padalos-dalos ang prinsesa kapag nalaman niya ang tungkol kina Aika at Yoshino ngunit huli na siya. Iniisip niya kung gugustuhin niyang sirain ang puno mawawala na ba ito. Nagplano si Hakase ikinulong si Junichiro para hindi siya makagambala. Nang lumitaw muli ang Mage of Exodus pumasok ang isa pang user. Ito ang prinsesa. Sinusubukan niyang subukan ang mga limitasyon ni Hanamoto upang makita kung talagang kaya niya itong bawiin at sa huli ay umatras. Hindi pa rin siya handa. Naisip ni Yoshino na oras na para ipagtapat niya kay Mahiro ang tungkol kay Aika at hinanap siya. Ang Dancing Princess ay nakakakuha ng atensyon mula sa gobyerno. Nagpasya si Samon at ang kumpanya na makipag-regroup sa kanya bagamat nahanap niya muna sila at halos mabuo ang kanilang sasakyan. Tila pinapagod niya si Hanamoto ngunit hindi tulad ni Junichiro na nagsanay sa kanya. Sinabi ni Yamamoto sa prinsesa ang tungkol sa kanyang teorya. Ang puno ng Genesis ay talagang isang sandata na ipinadala sa planeta upang subukan ang pagsulong ng sibilisasyon. Ngunit bakit pinahihintulutan ng isang bagay na may malisyosong layunin si Hakase na mapanatili ang kontrol dito? Iniisip pa rin ni Yamamoto na si Yoshino ang tunay na mage ng Exodus. Nakapagtataka sinabi ng prinsesa na maaaring hindi iyon masamang bagay. Pumunta si Mahiro sa sementeryo kung saan naroon ang plot ng kanyang pamilya. Nakita niyang paparating si Yoshino na may dalang bag ng takeout at nagpas siyang umalis bago siya makarating doon na sinasabing hinahanap niya siya. Paano nila na-miss ito? Matapos mamatay ang nakababatang kapatid na babae sa Hamlet nagkita ang kanyang kapatid at manliligaw sa isang libingan. Mahinahong sinabi sa kanya ni Yoshino na siya ang nobyo ni Aika ngunit ang reaksyon ni Mahiro ay hindi ang kanyang inaasahan. Hindi talaga siya kilala ni Mahiro hindi man lang siya kinilala bilang kapatid niya noong nabubuhay pa siya. Sa kabila ng pagsipi sa The Tempest tumanggi pa rin si Mahiro na patawarin ang pumatay sa kanya nakatungo pa rin sa paghihiganti sa wakas ay umamin na siya ay umiibig sa kanya pagkatapos ng lahat. Natanggap ni Samon ang balita na nagkasundo ang dalawa ngunit hindi gumaan ang pakiramdam. Kung meron man mas nakakalito. Lumipat sina Hakase at Yoshino sa apartment na tinutuluyan ng iba. Inihayag ni Hakase ang kanyang plano na tuklasin ang pumatay kay Aika. Babalik siya sa nakaraan para masaksihan mismo ang kanyang kamatayan. Hinukay nila ang Bar Isles at ang manika mula sa pagkawasak sa Mount Fuji ngunit nag-aalala si Samo na maaaring si Hakase ang mamamatay tao habang iniisip niya na maaaring ito ay isang taong walang kabuluhan na walang iniwan na puwang para sa paghihiganti ni Mahiro. Walang paraan upang maiwasan ang kanyang kamatayan nang hindi ganap na binabago ang mundo tulad ng ngayon.
Ang prinsesa ay nahiwalay sa isang desyerto na isla sa loob ng 2 taon kaya ligtas na isipin na hindi niya maaapektuhan ang hinaharap sa pamamagitan lamang ng paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ginagamit niya ang alay na iniwan ni Samon bilang isang failsafe sa isla upang bumalik sa Japan malapit sa oras ng pagpatay kay Aika. Habang siya ay nasa nakaraan sa wakas ay sapat na ang lakas ni Hanamura upang talunin si Junichiro habang tumataas ang tensyon sa paligid ng 2 puno. Ang opinyon ng publiko ay nahati sa pagtatanggol sa pareho. Kung matagumpay nilang sirain ang puno ng Genesis, maaari itong magdulot ng internasyonal na salungatan dahil sa kasaganaan na sumunod sa pagdating nito. Noong nakaraan bumalik si Hakashi sa Japan at halos agad na naabutan si Aika na naglalakad sa kalye. Nagtataka si Aika kung bakit siya nakatitig sa kanya kaya gumawa ng isang kakilakilabot na dahilan ang prinsesa at tumakbo palayo. Gumagamit siya ng mahika tumakas sa bubong ng isang gusali. Sa pakikipag-usap sa sarili ng malakas nagulat siya nang pigilan siya ni Aika matapos marinig na binanggit niya ang Mahiro at Yoshino. Napagpasyahan ni Aika na siya ay dapat na isang salamangkero na naglilingkod sa puno ng Genesis ngunit paano niya malalaman. Maliban na lang kung ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Fuwa Aika, ang tinatawag nilang Mage of Exodus na nagmaterialize ng isang espada mula sa manipis na hangin upang patunayan ito. Ang isang malaking sanga ng puno ng Genesis ay lilito sa gitna ng karagatan pabalik sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Hakashi ang sitwasyon kay Aika na nauunawaan ang hindi maiiwasang kamatayan ng kanyang kamatayan. Kailangan pa nga para masira ang puno ng Genesis. Kung ito ay mananatili, ang sibilisasyon ay may reset sa loob ng susunod na 10 taon. Nagtipon si Takumi ng isang pangkat upang siyasatin ang teorya ni Yamamoto na dumating sa isang medyo tumpak na conclusion. Ito ay isang pagsubok. Kung ang isang sibilisasyon ay maaaring sirain ang puno ng Genesis, sinisira nila ang ikot sa takot na ito ay nangyayari ng mas matagal kaysa sa kanilang napagtanto. Ipinaliwanag ni Aika na ang puno ng Exodo ay ang tibak na kayang sirain ang puno ng Genesis na maaaring mangyari lamang kung ang sibilisasyon ay may sapat na pagsulong upang makapasa sa pagsubok. Dahil si Aika ay ang mage ng Exodus, ang tanging paraan upang maisagawa ang mga bagay at matagumpay na sirain ang puno ng Genesis ay kung isakripisyo niya ang kanyang sarili. Siya ang killer all along. Ngunit galit na galit si Hakashi na maaari siyang maging napakawalang kabuluhan na gumawa ng napakalaking desisyon sa buhay. Hindi nagbabago sa mundo isang desisyon na susubok sa mga limitasyon ni Mahiro at Yoshino, ilagay sa panganib ang kanilang buhay at magdulot sa kanila ng matinding sakit. Tumanggi siyang hayaan ang lahat na mauwi sa trahedya. Ipinagmamalaki ni Aika ang sarili bilang si Ophelia, ngunit pagkatapos magprotesta ang prinsesa, ikinumpara niya sila kay Caliban. Sila ay mga alipin lamang ng kani-kanilang mga Diyos ng puno. Sinabi niya kay Hakashi na huwag mag-alala tungkol kay Mahiro at Yoshino. Maiintindihan nila. Pero sabi ni Hakashi siya daw ang hindi nakakaintindi. Pinaiyak niya si Yoshino sa pagkawala niya. Nang marinig ito, binato ni Aika ang prinsesa sa panga dahil sa pagpapaiyak ni Yoshino. Ngunit hindi ito panindigan ni Hakashi at sinimulang salakayin siya. Ang dahilan kung bakit ang mga salamangkero na naglilingkod sa puno ng Genesis ay maaari lamang gumamit ng nagtatanggol na salamangka ay upang gawing mabait ang puno. Si Hakashi ay lumabas ng todo, nagbabantang papatayin siya, ngunit ang kanyang mahika ay walang kapangyarihan laban sa Exodo na walang limitasyon. Binasag ni Aika ang pinakamalakas na depensa ng prinsesa gamit ang kanyang mga kamay na nagpatamba sa kanya. Nang matagpuan ang katawan ni Aika, napansin ni Hakashi ang mga tala na iniwan niya sa pinangyarihan na nagtuturo sa kanya na ibigay ito kina Mahiro at Yoshino pagkatapos sirain ang puno ng Genesis. Ang prinsesa ay tumakas na lumuluha, alam na siya ay may kinalaman sa pagkamatay ni Aika, gaano man kaliit anuman ang hindi maiiwasan nito. Nagpasya ang gobyerno na protektahan ang puno ng Genesis na ginagawang kaaway ng estado ang salamangkero ng Exodus. Sinamahan ni Samon si Hakashi habang binabawi ang mga liham na itinago niya sa nakaraan. Isinalaysay ng prinsesa ang mga pangyayari hanggang sa pagkamatay ni Aika. Sa halip na reaksyon ang inaasahan ng lahat, pinaniwalaan siya ni Mahiro, at kung naniniwala si Aika na tama ang kanyang ginagawa, hindi niya ito masisisi. Nais ni Yoshino na napag-usapan niya ito sa kanila, ngunit naiintindihan din niya ang kanyang desisyon.
Humihingi pa sila ng paumanhin sa paglalagay sa prinsesa sa isang mahirap na posisyon ngunit hinihiling niyang malaman kung bakit hindi nila siya sinisisi o pinananagutan. Sila rin ang dapat sisihin gaya niya. Desisyon iyon ni Aika hindi ng iba. Nagpapasalamat sina Samon at Yamamoto na pareho nilang nahawakan ang katotohanan at napanatili ang kanilang katahimikan. Si Hanemura sa kabilang banda ay naghagis ng mesa sa kabila ng silid at kinagalitin si Mahiro dahil hindi siya galit dito. Paano nila ito matatanggap ng ganoon kadali? Binigyan niya si Mahiro ng suplex habang sinuntok ng gat si Yoshino, pinalipad siya at nabasag ang bintana. Tinanong siya ni Mahiro kung naiintindihan ba niya ang sitwasyon nila ngayon. Siya pa rin ang kailangang sirain ang puno. Kahit gaano pa sila sumigaw o umiyak hindi iyon magbabago. Hindi nila mabubuksan ang sulat kung hindi. Tinanong ni Yoshino ang prinsesa kung maaari niyang pagalingin siya habang ang dugo ay bumubuhos mula sa kanyang bibig at siya ay bumagsak. Kahit isang suntok lang yun pare malaki na yung damage. Sa gitna ng karagatan pinalibutan ng mga barko ng militar ang puno ng Genesis sa isang bilog sa layo na 20 kilometro habang ang 3 barko ng survey ay nananatili sa loob ng ilang daang metro. Dapat nilang iwasan ang mga casualty o patakbuhin ang panganib na magsimula ng isang internasyonal na salungatan. Ang mga bansang nakatalaga sa paligid ng Aberration ay naghahanda para sa isang paghaharap sa mga salamangkero dahil sinusuportahan nila ang pag-iingat ng puno ng paglikha. Kung tatangkain nila ang kumpletong paglipol maaari itong tingnan bilang isang pagsalakay ng mga taong nagpaplano ng isang pag-aalsa at dapat nilang asahan ang agarang paghihiganti. Sa pag-inspeksyon sa sitwasyon tila nananawagan ito ng pagkukunwari at maling direksyon upang itago ang kanilang mga intensyon. Ang mga pukana ni Mahiro ay nagdidirekta sa kanya sa isang solusyon na pinaniniwalaan niyang pinakamahusay na pagpipilian habang nananatiling hindi nakikipaglaban sa mga inosenteng sibilyan. Kahit na may ilang pagsalungat wala silang panahon para sa maraming talakayan dahil ang misyon ay nangangailangan ng ilang paghuhusga kaya binibigyang pansin nila ang kanyang panukala. Tila ang mga salamangkero ay hindi maaaring gumamit ng mahika sa loob ng isang may kakayahang sirain ang puno. Ang iba ay maaari lamang magpahiram ng tulong mula sa malayo. Naalala ni Yoshino at Mahiro ang unang pagkikita nila ni Aika. Nag-drop sila ng mga formalidad at nauwi sa paggamit ng pangalan ng isa't isa. Nahihiya siyang malaman na tinatawag na niya si Yoshino sa pangalan nito na ikinagulat niya nang tawagin niya itong Aika. Sa palagay niya ay mas mabuti kung kasama sila. Maaari nilang gawing parang komedya ang anumang trahedya. Ipinaalam ni Samon kay Takumi na sina Mahiro at Yoshino ay darating sa misyon. Sinubukan ni Hanamura na bigyan si Mahiro ng isang sulat para sa kanyang dating kung sakaling hindi niya ito magawa ngunit agad niyang pinunit ito na sinasabi sa kanya na walang namamatay. Ito ay plano ni Mahiro pagkatapos ng lahat at Yoshino ay hindi nais na makaligtaan. Pareho nilang ginagamit ito bilang isang misyon ng pagpapakamatay sa karangalan ni Aika hindi inaasahan na babalik. Nakakagalit ito kay Hakashi. Siya ay ganap na laban sa Yoshino na kinasasangkutan ang kanyang sarili at inilalagay ang kanyang sarili sa panganib. Ang plano. Tatayo sila 10 kilometro mula sa mga cruiser kung saan maaaring gumamit ng mahika ang mga salamangkero habang dinadala ni Hanamura sina Mahiro at Yoshino sa mga survey boat dahil hindi sila manlalaban. Hindi okay ang Hakashi sa pagsali ni Yoshino. Ayaw niyang ilagay sa kapahamakan ang lalaking mahal niya. Sa wakas ay nalampasan na niya si Aika. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa para protektahan ang mga mahal niya. Ngayon ay gusto niyang tumulong na protektahan ang mga pinapahalagahan niya sa halip na manatili sa gilid. Magkakaila si Hakashi bilang Mage of Exodus at sasalakayin ang fleet nang magpakita si Hanamura bilang Dancing Princess para protektahan sila na kumbansihin silang nasa panig nila. Samantala si Mahiro Yamamoto, Junichiro at Yoshino ang mangangabayo sa mga survey ship habang ang fleet ay naaakit sa loob ng hanay ni Satsuma na siyang pumalit sa papel ng Dancing Princess habang si Hanamura naman ay nakarating sa puno. Dahil walang ideya kung ano ang gagawin ng isa sa mga pasahero ay humawak ng baril at nagpaputok na tinamaan si Yoshino. Sinusubukan ng angkan ng Kuzuribe ang kanilang makakaya upang protektahan ang mga barko ngunit ang puno ng Genesis ay lumalaban.
Ang mga tendril ay bumaril mula sa ilalim ng dagat umaatake sa mga barko sa kaliwa at kanan. Walang kapangyarihan si Hanamura na gumawa ng anuman laban sa isang Diyos. Bumalik sa Mount Fuji ang puno ng Exodus ay nagsimulang mag-crack. Isang pulang liwanag ang nagmumula sa loob. Dahil ang kalooban ng lahat ay nakatoon sa pagsira sa puno, pinaalalahanan ni Yoshino at Mahiro ang kanilang sarili kung ano ang gagawin ni Aike sa sandaling ito na nagpapatibay sa kanilang kumpiyansa. Nagtransform ang puno ng Exodus sa isang higanteng kumikinang na talon at bumalik ang determinasyon ni Hanamura. Pinipigilan ang pag-alit ng mga ugat, ginamit niya ang espada upang hiwain ang puso ng puno sa isang patayong slash na pinuputol ang buong haba ng puno na naglalabas ng kumikinang na asul na mga talulot na nagiging ethereal na mga paro-paro. Tulad ng sa isang katulad na paraan, ang mga sanga ng puno sa buong mundo ay nawawala. Sa hindi maipaliwanag na pagkawala ng magkabilang puno kasama ang mahika ng Kusurai clan, ang mga malalaking internasyonal na insidente ay tila naiiwasan sa karamihan sa kabila ng mga rate ng krimen na bumalik sa normal na parang ang mga puno ay hindi kailanman naruroon sa simula. Pinapanood ni Mahiro at Yoshino ang video na iniwan ni Aika na sinasabi sa kanila na magpatuloy at mamuhay sa kanilang buhay gayunpaman ang kanilang pinili. Pakiramdam niya ay napilitan siya sa kanyang katayuan bilang Mage of Exodus na tuparin ang kalooban nito, ngunit hindi sila nakatali sa mga ganoong bagay. Sinasabi nila ang kanilang huling palm sa libingan ng pamilya Fuwa. Nagpasya si Mahiro na makipagkita sa batang babae na iniligtas niya mula sa Black Iron Syndrome na itinuro ang prinsesa na nakikipagpunyagi sa kanyang malita. Tumakbo si Yoshino sa kanya at nagyakapan sila. Ito ay isang bagong simula, hindi ang katapusan ng isang trahedya kung tutuusin.